Tagumpay ang paghawak kamay ni Nawang Mian at Sang Xiu ng Luoxia Peak. Congratulations sa inyong dalawa. Isang masigabong palakpakan. Ah, bakit di pa tapos? Han Feng, mabait kong anak. Ako tatay mo, nagtagumpay sa paghawak ng kamay. Di mo ba ako babatiin? Tatay mo ito, mabait kong anak. Gawin mo na lang gusto mo. Di ko na kaya. Umalis ka na. Sige na, sige na. Totoong suwail ka. Nakakainis. Nasaan na ang jade pendant ko? Di ko inakala na sa huli, si Jiang Suru ang pinakamagandang babae at si Yelong Yuan ang pinakagwapo. Yung natira pa'y tagalinis lang. Uy, tingnan mo, parating si Senior Sister Jiang. Siya ang una sa kagandahan sa Luoxia Peak at may natural na heavenly spiritual root pa. Si Yelong Yuan, galing at lahi, parehong top tier. Matagal ko na silang sinusubaybayan, ngayon masasaksihan ko na silang magsama. Sa wakas matatapos na, sana di maantala ang pagpapahinga ko. Mga bida ng aking clan, pwede kayong pumili ng sarili ninyong kapareha. Siyempre, ang pangarap ko ay mapangasawa si Jiang Shemi. Oh, CJ. Siyempre, siya ang pinakamaganda. Kung hindi papayag, nakakahiya naman. Sige na Jiang Suru, pumili ka na. Pinili ko si Han Feng. Ha? Ako? Tama ba ang dinig ko? Sino nga ba ang sinabi ni Jiang Suru na pinili niya? Patay na. Mukhang may sama ng loob siya sa akin. Paano ako makakapahinga nito? Congrats! Unang beses pumasok ang host sa relasyon ng Dao partner. Nakuha ang biyayang kapalaran at reserbang cultivation return. Ang makukuhang cultivation sa kasunod ninyong training bilang Dao partner ay ibabalik sa iyo ng isa 0 das dahil sa biyaya. Ang mga regalong treasure mo para sa Dao partner, ibabalik din sa iyo ng isa 0 das na halaga. Anong kalokohan to? Hindi mo maaaring ipasa ang gamit mo. Tandaan mo, mahalin ang asawa. Mahalin at alagaan, maging mabuting lalaki. Kung lahat magbibigay ng konting pagmamahal, gaganda ang mundo. Yung jade pendant ba iyon? Junior Sister Jiang, anong ibig sabihin nito? Di ba mas magaling ako kaysa sa kanya? Ang daldal mo, si Jiang Suru, malamig at maganda. Si Han Feng, di rin makapagsalita ng maayos. Tama ka dyan. Suru, mag-isip ka mabuti. Si Han Feng ay di marunong mag-cultivate. Baka gusto mong pag-isipan pa. Hindi na, siya na talaga. Inya-announce ko na, si Han Feng, tagalinis ng Luoxia Peak, at si Jiang Suru ng outer sect ng Luoxia Peak ay maging Dao partners. Bakit siya lang ang tinanong mo, di ako? Walang halaga ang walang silbi. Sandali, sabi ng boses, pag nag-training siya lalakas din ako. Mas madali tuloy mag-relax. Ngayon, Jiang Suru at Han Feng, magpalitan kayo ng token. Heto, silver item. Ito lang meron ako. Hahaha. Niregalo ng host ang isang low-grade spiritual weapon sa Dao partner. O isa 0 dark return ng middle-grade na Hanbing Dodger. Kukunin ba? Grabe, totoo nga. Hindi ko muna kukunin. Titingnan ko muna ang Hanbing Dodger. Anong nangyari? Yung tagalinis, iniwan si Jiang Sulu mag-isa. Han Feng. Han Feng. Bakit ka sunod ng sunod sa akin? Di ka ba curious bakit kita pinili? Bulag ka ba? Born na may heavenly spiritual root ako. Kaya kong mag-level up mag-isa. Di ko kailangan ang tulong ng Ye family. Si Yelong Yuan ay ambisyoso. Sumama man ako, puro limitasyon. Ayoko. Pinili kita kasi, yun yung sect method ay kailangan ng babae at lalaki. So, kailangan ko ng useless na Dao partner. Nakakatakot. Buti na lang, di ako nagustuhan. So, di natin dapat istorbohin ang isa't isa, di ba? Esan, ngayong araw ginamit lang kita panangga. Utang ko na yon sa'yo. Pag nabuksan mo na ang spiritual veins mo, bawat 10 araw, pwede tayong mag-train ng sabay. Makakatulong din sa'yo. Ito, spiritual stone galing kay Elder. 10 bawat isa, binigay ko na lahat sa'yo. Kung hanapin ka ni Yelong Yuan para manggulo, sabihin mo lang sa akin. Ako bahala dyan. Ngayon, kailangan kong maabot ang 7th layer. Naboost ng Dao partner ng host si Suru sa 7th layer ng key refining. Nakatanggap ng isa 0 dark return ng cultivation si host. Nabuksan na ni host ang spiritual veins. Na-activate ang mutated heavenly wind root. Umakyat na sa peak ng 7th layer si host. Ang advancement ni Jiang Suru mula 6 DA hanggang 7th layer. Diretso akong pumalo sa 7th layer peak. Ito ang tunay na pagiging relaxed. Pinapartner ka ni Jiang Su, ha? Hindi maganda ang lakad nito. Anong kailangan ni boss ma sa akin? Ikaw na magsabi. Isang walang silbing di marunong mag-cultivate. Naglakas loob mga tuwiran kay Young Master Ye. Kaya ang utos ni Yelong Yuan na patayin kita, di siya tanga. Gusto ko lang magpahinga. Bakit ang hirap naman nito? Di karapat dapat mabuhay ang mahina. Gets, so. Paano nangyari yun? Paano ka natalo ng katulad kong inutil? Inutil man ako. Pero inutil na ki-refining 7th layer. Umupo ka, boss ma. Sigurado, galit na sakin si Yelong Yuan ngayon. Di siya nanalo ngayon. Baka mas malalang gulo next time. Bakit ko pa iisipin yun? Magpahinga na lang. Hindi pwede. May panganib kong ililibing si boss ma sa gamotang taniman. Dapat itapon ko siya sa malayo. Listen, Fox. Tumakas ka ba mula sa peak of spiritual beasts? Ligaw ako. Di ka ba natatakot sa akin?
Bakit ako matatakot sa'yo? Magsalita ako. Ako nga rin kaya. Bakit di ka natatakot sa'kin? Mataas ang instinct ko sa masama. Di ko naamoy na masama intensyon mo. Di ako takot, pero kay boss malang ang spiritual energy mo. Di ka busog dyan. Para sa'yo ito. Pagkain yan. Totoo ba to? Maski ang matatandang nasenso di makabasag ng snack na yan. Kinain lang ng maliit na fox. Ang bait mo talaga. Yan ang essence ng dugo ng namatay na tao. Makakatulong yan sa training mo. Para sa'yo yan. Di naman ako nakaka-train. Wala akong silbi dyan. Okay na, kuha mo na. Bakit mo ako sinusundan? Laging tago-tago ako. Ngayon lang ako nakatagpo ng mabait at nagbigay pagkain. Siyempre sasama ako. Natatakot ako sa tao. Takot ako, wala naman akong cultivation. Mabait, kunin mo na ako. Madali akong alagaan. Marunong ang maliit na to sa pagtatago ng ebidensya. Mukhang okay din. Pwede na mag-alaga ng bulaklak at mag-alaga ng pet. Ang saya talaga. Anong pangalan mo pala? Han Feng. Bakit di mo ako pinatay? O pinilit mag-contract para maging alipin mo? Tinatamad lang ako. Namamalik mata ba ako? Bakit lumaki ang bulaklak ng isang gabi lang? Yang muling free needle flower. Pangunahing sangkap ng fuling pill. Tuwing 3 buwan pwede anihin. Mukhang 30 taon na tong halaman na to. Why, overnight tumaba. Mukhang malakas ang ki at dugo ng taong iyon. Ganun pala. Jackpot, nakuha ko ang maliit na fox. Bitawan mo ako. Bawal kainin. Kuripot, kailangan ko ang sunshine flower na ito. Nye. Talagang walang maganda sa tao. Ito, para sa'yo. Salamat, mabait ka, sarap mag-relax. Han Feng. Han Feng, ang gulo. Tama na tulog. Wala ka pa bang alam sa chismis ngayon? Oh, anong balita? Kahapon, sa blind date meeting. Ang natirang babae lang ay si Jiang Suru. Kasama ni Yelong Yuan at isang utility disciple. Alam mo ba anong nangyari? Pinili ni Jiang Suru yung tagalinis. Hahaha, tawang-tawa ako. Napakabait nung tagalinis. Ginamit lang siya ni Jiang Suru na panangga. Hindi naman talaga sila magdao partner. Pinag-uusapan ng lahat. Kasama na siya sa hitlist ng Ye family. Nakakaawa, no? Ba't ganyan ang reaksyon mo? Ikaw yun, di ba? Hindi naman siguro. Ang sinasabi mong utusan ay ang tatay mo. Hahaha, nagbibiro lang ako kanina. Pero pakinggan mo ang payo ko, pare. Tumakas ka na agad. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa ano paman. Kung aalis ako sa sekta, wala nang proteksyon mula sa bulwagan ng disiplina. Lalong walang pasubaling hahabulin ako ng pamilya eh. Pero 5 taon na sa sektang Yinyang, papalayasin ka kapag wala ka pang ugat ng espiritu. 1 buwan na lang ang natitira sa iyo. Huwag mag-alala, salamat kay Jiang Suru. Nabuksan ko na ang aking ugat ng espiritu. Nga pala, lilipat ka na para tumira kasama si Zhang Xiu, di ba? Lumipat ka na para hindi ka madamay sa akin. Si Zhang Xiu ay nasa ika-5 antas ng key refining. May sarili siyang matitirhan. Balak ko sanang lumipat doon. Pero kung aalis ako, mag-isa ka at wala kang kapangyarihan. Masyadong delikado. Ligtas naman kapag nandito ka. Bilisan mo nang lumipat. Sawang-sawa na ako sa iyo. Napakadaldal mo. Magiging payapa ang buhay ko kapag wala ka na. Sige, mag-iingat ka. Huwag mahiyang lumapit kung may kailangan ka. Nakatira ako sa unang hilera, pangatlong bakuran ng Area G. Tandaan mo ha. Saan mo pinulot ang tutang iyan? Ang tapang. Ikaw ang tuta, isa akong fox. Grebe, nagsasalita ang fox na ito. Nakakapagtaka ba ang pagsasalita? Syempre naman, wala ka pang ugat ng espiritu. Paano ka nakakuha ng spirit beast? Ang swerte mo talaga. Iparehistro mo siya sa spirit beast para maging opisyal na amo ka. Baka agawin pa siya sa iyo. Naintindihan ko. Ayaw kong maging alipin. Hindi ako papayag sa anumang kontrata ng amo at alipin. Alam ko na. Ipaparehistro ka lang namin. Hindi ka gagawing alipin. Masyadong malayo ang spirit beast. Sana ay marunong akong lumipad gamit ang espada. Senior brother. Narito ako para irehistro ang aking spirit beast. Sino ito? Siya pala iyon. Nasuri na ba ang dugo ng uring ito? Walang antas ng espiritu. Yuri, fox. Walang kapangyarihan. Fox na walang kapangyarihan. Hayop sa gubat lang iyan. Pinaglalaruan mo ba ako? Ikaw ang hayop sa gubat. Isa akong fox. O, ang aga mo rito ah. Mukha siyang spirit jade fox. Sige, arehistro na. Pangalan ng amo, katayuan at antas? Han Feng, utusang disipulo ng bundok Luoxia. Walang kapangyarihan. Walang kapangyarihan. Isang dukha para sa isang ligaw na hayop. Heto, isuot mo ito sa kanya. Ang kwelyong ito ay walang sumpa. Dapat lang na sumunod siya. Kundi kakalmutin ko siya hanggang mamatay. Inagawan ka ng tao, pangalawang kuya. Kakaalis lang ni Han Feng sa Spirit Beast Peak. Naintindihan ko, buwisit, wala talagang kwenta. Buhay pa rin siya hanggang ngayon. Pumunta kayo agad sa Spirit Beast Peak. Tapusin niyo si Han Feng. Masusunod. Munting Fox, ikaw ba ay isang Spirit Jade Fox? Hindi ah. Ano ka ba talaga? Nakalimutan ko na rin. Ang alam ko lang ay mahilig akong kumain. Nagugutom ako kapag hindi kumakain. Tago. May panganib. Buti na lang nagbabala ang Munting Fox. Han Feng, mamatay ka na. Munting Fox, tawagin mo ang bulwagan ng disiplina. Nanlalaban pa ha? Isang basurang walang kapangyarihan. Kahit masaksak mo pa ako, ano naman? Paano nangyari ito? Paano mo nabasag ang depensa ko?
Ese. Ah, masyadong malakas ang taong ito. Hindi dapat makipagtagalan. Huwag kang tatakas. Haha. Ang hirap kapag hindi nakakalipad. Anong nangyayari? Aray, masyadong malakas ang puwersa ng yelo. Narito na ang mga mula sa bulwagan ng disiplina. Mukhang huli na tayo ng kaunti. Mabilis magdesisyon ang batang ito. Napatay ang dalawang mamamatay tao. Napakalinis ng trabaho. Senior Brother Jayang, nakapatay siya ng tao. Hindi ba natin siya arestuhin? Pagpatay sa mga nagtangkang pumatay sa kasamahan, walang kasalanan doon. Halika, tignan natin. Hay, muntik na iyon ngayong gabi. Buti na lang at mabilis akong nakakilos. Araw-araw na lang may nagtatangkang pumatay. Kailan kaya ito matatapos? Ito ang lugar ng mga utusang disipulo. Ang mga nakatira rito. Paano napatay ang dalawang nasa ikalima antas ng key refining? Huwag muna tayong gumawa ng ingay. I-verify muna ang pagkakakilanlan ng may-ari sa bulwagan. CJ, sina Wang Mian at Han Feng ang nakatira sa room 8. Senior Brother, luma na ang hawak mong impormasyon. Lumipat na si Wang Mian ngayong araw. Si Han Feng na lang ang natitira sa bahay. Han Feng, pamilyar ang pangalang iyan. Hehe, syempre naman, siya ang bayaw mo. Wala naman akong kapatid na babae. Noong nakaraang 2 araw lang. Naging daw kompanyon siya ng kapatid mong si Jayang Suru. Hindi mo ba talaga alam? Ano? Muntik ko nang malimutan iyon. Ano ang antas ng kapangyarihan ng Han Feng na ito? Sabi nila, 5 taon na siya rito pero wala pang ugat ng espiritu. Ang pinakamahinang disipulo sa bundok Luoxia. Pero nakakapatay siya ng nasa ikalima antas ng key refining. Dapat ay nasa ikapito o 8 antas na siya. Naku, curious din ako. Tara, i-verify natin sa Spirit Beast Peak. Ay, mga senior brother mula sa bulwagan ng disiplina. Ano pong may paglilingkod ko? May disipulo bang nagrehistro ng Fox ngayong araw? Mayroon niyang pumunta rito na nagngangalang Han Feng. Si Han Feng talaga. Anong pangalan mo? Ako po si Ilong Kwan, senior brother. Mula sa pamilya Ye. Mukhang hindi nga ito simple. Sige, nakuha ko. Mukhang itinatago nga ni Han Feng ang kanyang lakas. Hindi lang siguro dahil sa galit kaya siya pinili ng kapatid ko. Kawili-wili ito. Pangalawang kuya. Bumalik na ba ang mga inutusan mong pumatay kay Han Feng? Wala pa, bakit? Subukan mong makipag-ugnayan sa kanila. Anong nangyari? Bigla akong tinanong ni Jiang Huaiyang tungkol kay Han Feng. Hinala ko ay may nangyari sa dalawang mamamatay tao. Mukhang kumakapit na si Han Feng sa pamilya Jiang. Ano naman kung pamilya Jiang? Imposibleng palampasin ito ni Elong Yuan. Hinding-hindi. Siguradong hindi naligtas ang bakuran kong ito. Kailangan bumili ng aray para sa depensa. Maglalagay ako ng proteksyon. Pero libo-libo ang halaga ng mga aray. Masyadong mahal ang mga spiritual stone. Alam ko na. Pwede akong pumunta kay Jiang Suru. Ibibigay ko sa kanya ang 30 taong gulang na 3-needle flower na ito. Baka sakali, ibalik sa akin ng blessing system ang isang 300 taong gulang na halaman. Kapag naibenta ang 300 taong gulang na halaman, sapat na iyon para makabili ng proteksyon. Han Feng. Buhay ka pa pala talaga. Ano bang sinasabi mo, senior brother Ye? Maayos akong kumakain at natutulog. Buhay na buhay pa ako. Kung hindi dahil kay Jiang Huaiyang. 8 beses ka nang namatay. Anong ginagawa mo rito? Lugar ito ng mga panlabas na disipulo. Hindi ito para sa mga utusang gaya mo. Siyempre, binibisita ko ang aking kapareha. Pero bakit ka nandito, senior brother Ye? Anong kailangan mo? Kapareha. Sinasadya niya talaga akong hiyain. Hay. Umalis ka na kung wala kang kailangan, senior brother Ye. May mga masasayang bagay pa kaming gagawin. Nakakaabala ka lang. Nagpapatrolya ang mga disipulo ng bulwagan sa buong sekta. Darating sila kapag may humingi ng saklolo. Akala mo ba matatakot mo ako gamit si Jiang Huaiyang? Gusto mo bang subukan? May tao ang bulwagan. Tumahimik ka. Mamatay ka na. Ang bilis na iyon. May kapangyarihan ka pala. Kanfeng, palihim ka palang malakas. Pinagkataon mo ako, senior. Ginawa lang yan kasi nag-aalala ang partner ko sa akin. Binigyan lang ako ng ilang proteksyon na gamit. Inutil ka lang na umaasa sa partner. Bata, dahil kay Jiang, hindi kita papatulan ngayon. Sa araw na ito, palalampasin muna kita. Pwede kang mabuhay pa ng ilang araw, makulit. Gusto ni Ian na patayin ako. Ang sect na ito, iklan na ba ang nagmamay-ari? Kuya, ayaw naming makarinig ng mga masasakit na salita. Ikaw, gago. Huwag mong idamay ang iklan, baka mapagalitan ka. Anong ginagawa nyo? Tapos na si Jiang sa closed door cultivation. Congrats sa breakthrough mo, Jiang. Salamat, kuya. Bakit kayong dalawa nandito? Sis at kuya, pumunta ako para batiin ka sa advancement mo. Gusto kong mag-usap ng pribado sa'yo. Sakto nandito si Kan. Nakipagpalitan lang ng ilang tips sa cultivation.
Nag-enjoy kami sa kwentuhan. Kuya, mag-ingat sa sinasabi. Alam ko na ang gagawin. Saan mo nakuha ang gusto mo sabihin? Ang cute ng bolang balahibo. Kanfeng, tunay ba talagang nag-enjoy ka katabi si E? Kung anong sinabi ni E, yun na yun. Kan, galit ka pero di nagsasalita. Gusto kang patayin ng tao na yun. Baho mong Fox, nagsasabi ka ng kung ano-ano. Yelong Yuan, sinong sinisigawan mo? Kan, dapat may ebidensya ka sa sinasabi mo. Natanggap ko ang regalo ni Ye. Pwede ka nang umalis? Jayang. Ano ginagawa mo dito? Congrats sa breakthrough mo, ate. May sasabihin akong pribado sa'yo, ate. Ano sasabihin mo? Sabihin mo na ngayon. Wow, pwede ko ba siyang yakapin? Pwede. Napaka-cute niya. Hindi pwede, hindi pwede. Dapat angkop, anong sasabihin mo, Kan? At, ang 3-needle flower mo ay 30 years na. Maina material sa paggawa ng fooling dan. Alam ko mahusay ka sa paggawa ng pil. Kaya gusto kong ibigay sa'yo. 30 year na sunshine flower mahal, ilang daang spirit stone na. Malaki na din ang halaga nito sa'yo. Bakit hindi mo na lang i-keep para sa sarili mo? Siyempre, gusto kong makakuha ng 300 year na flower. Mahina ang aking talent. Sa kamay ng talented na tao tulad mo, mas magagamit ang bulaklak. Doon lang magagamit ng husto. Si Kan Feng di masyadong talented. Pero mabait siya. Sige, tatanggapin ko. Maghintay ka lang, bibigyan din kita ng regalo. Salamat, ate. Wow, ang swerte ko, mabait ang tao dito. Ito, protective jade pendant. Kaya nitong harangan ang 3 attack. Infuse mo lang ng spiritual power para ma-activate. Dagdag protection din ito. Tungkol kay Yelong Yuan, kakausapin ko ang pamilya namin agad. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka. Salamat, ate. Kung gusto mong ibigay ang maliit na fox sa akin, papapalitan ko ng mas magandang item. Lalaki, babala sa'yo. Ate, mahal ko ang fox na ito, hindi ko kaya iwan. Sorry, di talaga matanggal. Sige na. Jayang Suru tinanggap na ang sunshine flower. Bakit walang blessing? System ba niloko ako? Host, nagregalo ka na. 35 years tatanggap ng sunshine flower o isa 0. Bali. 350 years tatanggap ng sunshine flower. Tatanggapin ba? Di ko alam kung magkano magbibenta ng 350 year na sunshine flower. Ako si Chen Huijun, bibili ka ba ng item? Nan. Si Yao Yong, ilabas ang singboard. After evaluation, ibabalik ko sa bahay. Ang tagal ng taon, Wood Spirit 3-needle flower. Malakas ang medicinal power nito. Pwede kang makagawa ng 300 fooling pill. Rare talaga ang flower na ito. Pwede ito, auction. May 2 auction ako para sa'yo. Una, 3,000 spirit stone direct sale sa auction house. Pangalawa, magsimula sa 2,000 spirit stone bid. Final price unknown. Ikaw at ako, 70 paghahati 30 Hasian. Para kumita ng higit sa 3,000, dapat mahigit 4,000 mang ang bid. Para umabot ng higit sa 3,000 profit. Salamat, Senior Chai. Pinili ko ang 3,000 spirit stone. Yaman ay nasa panganib. Huwag ka magloko, bibigyan na kita ng spirit stone. Sige na. Ayos, maganda. Ito ang 3,000 spirit stone. Kung may item ka patulad nito. Welcome ka sa Junzi Auction lagi. Salamat, Senior. Gusto ko ng snacks. Pagbalik natin, kakain ka. May kailangan pa akong gawin. Kaibigan, ano klase ng magic weapon gusto mo? Maari kitang I-recommend. Ipakita ang pinakamahal na protective array nyo. Array nasa 2nd floor. Sumunod ka sa akin. Oy, spiritual treasure yan. Mas malakas kaysa sa spiritual energy. Gamitin ang sword na ito para lumipad. Mas mabilis kaysa sa normal flying sword. Kung Wayne spiritual root ka, mas effective ito. Sayang lang, Wayne spiritual root sobrang bihira. Kaya walang bumibili sa sword na ito. Kung gusto mo, ibebenta ko yan sa'yo sa 1,600 spirit stone. Sakto, Wayne spiritual root ako. Kung ibibigay ko ang sword na ito kay Jayang Suru, makakakuha ako ng ultimate spiritual treasure. Pero tingnan ko muna ang array. Kaibigan, ito ang protective array area. Ang mahal naman, Blood Armor Teleport Array, 1,500 spirit stone lang. Kaya nitong harangin ang 2 attack ng Foundation Expert. Pwede rin gamitin para mag-teleport. Kahit masira ang array, makakapag-teleport ka pa rin. Kung bibilhin ko sabay ang array at ang Wind Spirit Sword, may discount ba? 1,000 panandang pandagdag 2,800, di na mabababa. Deal, mura na yan. Nabenta na rin sa wakas. Nan, gaano karaming snacks kinain mo? Hindi marami, hindi pa kita natanong. Wala ka naman cultivation. Yung assassin nung gabi, bakit isang tingin mo lang bumagsak siya? Talent siguro, ang dami mo palang talent. Nararamdaman mo ang masamang balak. Kaya mo ring SDZ ang kalaban. Oh, tama. Pwede ka rin mag-absorb ng spiritual energy ng patay. Ginagawang blood ball ang patay. Pwede rin sa buhay pero, baka bugbugin kung gagamitin sa buhay. Bibigyan pa kita ng 1 0 spirit stone. Pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Ayaw kong mag-absorb ng spiritual energy ng buhay. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Tulong mo, pakidala ang Wind Spirit Sword na binili ko kahapon. Dalhin mo kay Jayang Suru. Ang mahal nitong item na to, bakit mo ibibigay kay babae? Anong problema dun? Gets ko na. Ikaw yung tinatawag na dog for love.
Ako yung mahal sa asawa, alaga ng asawa. Dog for love, pangit pakinggan. Bakit hindi ikaw ang mag-abot ng sword? Mas sincere yun. Mas gusto niya ikaw. Ikaw, siguradong magiging successful. Kung ako ang pupunta, mahihiya siya. Sabihin mo, ang lakas ng flying technique niya. Kung kaya rin ni Kanfeng sana. Bakit? Hayaan mo na. Sabihin mo na lang. Kapag naset up ko ang aray, makakapahinga na ako ng ligtas. May fox pa na tumutulong sa errands. Anong masarap na buhay? Suruet. Fox, lapit ka dito. Nakahawak na naman. Cute talaga si Fox. May kailangan ba? Pumunta ako para sa ate. May dalawang bagay akong sasabihin. Ano yun? Una, miss na kita, ate. Gusto ko dumikit sa'yo. Pangalawa, si Kanfeng pupunta ngayon. Nag-aaral kung paano pasayahin ang babae. Pangalawa, may regalo para sa'yo. Isa itong spiritual treasure. Yay, papuriin mo naman ako. Ate, sasabihin ko kung paano nakuha ang sword na ito. Ang espada na ito ay binili ni Hanfeng kagabi. Ibinigay niya ito sa'yo. Isa lang siyang utusang disipulo. Saan siya kumuha ng pera para makabili ng mahiwagang gamit? Ang mga merienda sa palamuti ay ipon niya sa maraming taon ng pagtatanim ng mga halamang gamot. Pinag-ipunan ko ng matagal bago nabili ang espadang to. Para lang mabigyan si ate. Dahil dito, lalo kong hindi pwedeng tanggapin. Hindi ko tatanggapin kung wala naman akong ginawa. Ibalik mo na lang ito. Hindi pwede. 8. Isa lang siyang utusang disipulo na walang kakayahan. Kung mayroon siyang ganitong galing na pagkamit sa mahiwagang gamit, siguradong aagawin yan sa kanya. Walang kasalanan ang isang simpleng tao. Ngunit kapag may mahalagang gamit, napapahama. Ang mahiwagang gamit na yan ay pwedeng magdala ng gulo sa kanya. Oo, ang bait ni Hanfeng sa akin. Ni hindi ko matanggap ang regalo niya. Oo, ang hina ko talaga. Hindi mo kasalanan, maliit na soro. Uy, tumigil ka na sa pag-iyak. Ate, pwede ko na ba tanggapin ang regalo? Kung ayaw mo tanggapin ang regalo, wala na akong mukhang iharap kay Hanfeng. Puro libre pa ang kain at tirahan. Hay, mabait nga siya. Gusto mo dito ka na lang sa akin. Bibigyan pa kita ng walang katapusang merienda. At hahanapan pa kita ng mga kaibigang hayop na pwedeng kalaro. Ethel, masarap maglaro ng madalas. Ate, may pamilya ka at mga kaibigan. At maraming humahanga sa'yo, di ba? Bakit? Pero si Hanfeng, wala siyang kahit ano. Ako lang ang meron siya. Alagang hayop lang ang kasama niya. Gusto ko pang angkinin siya. Napaka-selfish ko pala. Sige, ako na muna ang mag-iingat sa espadang ito para sa kanya. Kailangan ko ring magbigay ng magandang kapalit na regalo. Ate, hanga si Hanfeng sa kakayahan mong lumipad gamit ang espada. Bakit hindi mo siya bigyan ng lihim ng paglipad sa espada? Hindi naman mahirap matutunan ang gaya ng paglipad sa espada. Parang hindi ganoon kalaki ang halaga. Dahil sa maliit na soro, hintayin mo ako saglit. May dala akong espada na may inukit na lihim ng aming pamilya. Ito ang Xifeng Fiyu. Nasa gitnang antas ng Xuanrang. Kapag natutunan ang lihim, pwede nang lumipad. Makakayang lumusot sa lupa rin. Maliit na soro, ikaw na mag-abot nito kay Hanfeng. Ang bait mo talaga, ate. Sobrang swerte ni Hanfeng na ikaw ang kapareha niya. Parang minana sa 8 henerasyon ang swerteng yan. Nagbigay ng regalo na todo bigay pa. Pero kalmado pa rin, hindi na lang pag-usapan ang pakikipagrelasyon. Kakaiba ka talaga, maliit na utusan. Host, nagbigay ka ng low-grade spirit treasure wine chimes word sa iyong kapareha. Nakakuha ka ng 1-0 dahil pabalik na biyaya. Tanggapin mo ba? Ang galing talaga ng maliit na soro sa gawain. Kung kukunin mo, babalik pati cultivation. Pati ang gamit babalik din. Sobrang swerte naman nito. Ilagay ko muna sa system space. Pero, ano nga ba talaga ang blessing system na to? Pwede ba akong makipag-usap sa kanya? Blessing Lord, nandyan po ba kayo? Sabihin mo na ang importante. Ay, pwede pala talaga makipag-usap. Wala naman tayong relasyon ni hindi magkamag-anak. Wala rin akong anuman. Bakit mo ako tinutulungan? May pagkakahawig ka sa isang dati kong kaibigan. May dugo ka rin ng aking kaibigan. Sino po ba ang kaibigan ninyong iyon? Hindi pwedeng sabihin. Kung ganoon, bakit mo ako tinutulungan? May kailangan ka bang ipagawa sa akin? Hindi pwedeng sabihin. Alam mo po ba kung nasaan ang mga magulang ko? Hindi pwedeng sabihin. Ganun pala, wala pala akong mapapala. Bahala na nga, relax na lang ulit ako. Isa na lang pong tanong. Paano kita tatawagin? Tawagin mo akong Xinzu. Huwag kakalimutan, ikaw lang ang pwedeng makaalam ng pangalang yan. Xinzu. Hanfeng, gumagaling ka ah. Naglagay ka pa ng protective array sa bakuran. Saan mo nakuha yan? Galing sa isang tao mula Jiangsu. Lokohin ka niya. Effie, talagang maganda ang pakikitungo sa'yo ng malamig na ganda. So, anong kailangan mo sakin? Wala lang, gusto ko lang makita ka. Sa unang araw ng susunod na buwan, araw ng ancestral rite na. Handa ka na ba? Ang ancestral rite ay para sa paggunita sa 2 unang guro ng sekta. Pati na rin ito ay coming of age ceremony ng mga disisyulong kakalampas ng 18. Tuwing ika-5 ng buwan, ang mga disiplong attend ng coming of age. Malaki o maliit ang makakuhang biyaya ng mga ninuno. Isang beses lang mangyayari sa buhay mo ito. Handa ka na ba talaga? Naman.
Sige, sabay tayo pumunta noon. Hindi lang tayo dalawa, kasama pa si Zhang Xiu. Yes, the way, 18 na rin sina Jiangsu, Rawi at Yelong Yuan. Sasali rin sila. Hindi ka ba natatakot na gamitin ni Yelong Yuan ito para saktan ka? May mission kasi sa Secret Realm noon. Pag naroon kami, pwede niyang samantalahin ang gulo para tamaan ako. Gusto mo, samahan mo na lang ako buong oras. Para may magbabantay sa isa't isa. Samahan mo na lang si Zhang Xiu mo. May reason naman ako. Sige na nga, alis na ako, anak. Mag-ingat ka palagi ha. Alam kong gagamitin ni Yelong Yuan ang pagkakataon para saktan ako. Hindi ko na lang idadamay si Wang Mian. Tara, tingnan natin ang kapalit mong regalo. Si Feng Fiyu ito, para itong next level ng sword flight. Ganito pala kaganda ang Wen Chime Sword. Haha, madali lang pala matutunan ang sword flight. May masamang balak si Han Feng. Ah! Dito mismo. May protective array rin pala dito. Sir, may protective array sa tirahan ng utusang iyon. Mahirap pasukin sa ngayon. Sige, alis tayo agad. Ah, ang bilis ninyong umalis ah. Wala kayong nakuha. Hindi ba kayo natatakot magalit ang amo nyo? Yevi, hintayin pa natin. Baka mailabas natin siya sa aray. Mukhang hindi ganon katalino ang dalawang iyon. Uy, batang tagalinis, labas ka dyan, mag-usap tayo. Boss, ganyan ang suot ninyo. Kita agad na masamang tao kayo. Pwede ba akong lumabas sa aray? Akala nila tanga ka raw. Baka dapat patayin na lang natin sila? Maliit ka pang Soro. Tigilan mo yung puro patayan. Kung papatayin natin sila, sigurado magkakagulo. May iba akong plano. Basta matagal-tagalin lang natin sila dito. Hala, may paparating. Mga tao ng law enforcement hall yan. Tulong! May mga asasin dito. Ang lalakas ng loob ninyong asasin. Naakit pa kayong patayin ang disiple ng sekta. Ay, delikado. Lintik. May lason sa bibig nila, patay na silang lahat. Mukhang mga kampon ito ng malaking pamilya. Walang pwedeng gamiting ebidensya dito. Si Junior Brother Han, kami ay disciple mula sa Law Enforcement Hall. Pwede mo bang buksan ang aray? Ako si Jiang Huiyang. Ito ang junior brother kong si Lu Yufa. Ako si Han Feng. Pagbati sa inyo, mga senior brothers. Hahaha, sikat na ang pangalan mo ah. Wala nang intro ah. Ako ang kuya ni Jiang Suru. Ah, kuya pala. Unahin natin ang business. Alam mo ba kung sino ang nagpadala ng dalawang assassin na iyon? Wala akong ebidensya. Pero hinala ko Tagaya family sila. May naka-experience ka na bang ganitong tangkang pagpatay noon? Ah, wala pa. Ngayon pa lang ito. Ganun ba? Pero base sa info ko, kamailan lang may napatay kang dalawang cultivator na nasa ikalimang antas. Mga cultivator. At ang suot nila noon, kapareho ng mga assassin ngayon. Hanshidi, ikaw ngayon ay nasa ikapitong antas ng key refining. Mas mataas pa sa kapatid kong babae, di ba? Baka di mo alam, pag naabot mo ang foundation establishment, pwede mong palawakin ang divine sense para mag-imbestiga ng iba. Kailangan mo pa bang itago ang iyong level? Matagal ka nang pwede maging outer disciple. Bakit pumayag ka lang maging tagalinis? Kasi ilang araw lang ang nakalipas, wala talaga akong kakayahan noon. Sa totoo lang, mga elder, gusto ko lang ng tahimik at simpleng buhay. Tama, kalma at hindi mayabang. Buti at matalas ang mata ng kapatid ko. Kahit di pa umaakto, nakita na niya ang potensyal mo. Pinili lang ako ng kapatid mo dahil galit siya kay Yelong Yuan. Isa the way. Alam ba ni Suru na muntik kang mapatay? Hindi ko sinabi sa kanya. Tama, tunay kang lalaki. Mas mabuti na huwag madamay ang mga babae. Pero ang lahat ng ito, nagsimula sa kapatid ko. Kaya poprotektahan ka ng Jiang family namin. Di na kailangang maging ganun ka-formal. Tutal, marami rin akong napala. Itong jade slip may marka ng pagkatao ko. Kung sakaling manganib ka balang araw, contact mo lang ako. Pupunta akong tulungan ka. Salamat, kuya. Tara na, kailangan na nating mag-ulat pabalik. Yung tungkol sa assassin. Mahahanap din natin siya balang araw. Umalis na ang taong Ye family. Ang hangin malamig at parang may masamang balak. Nandito ka na naman, di ko na matiis to. Ikaw ba si Hanshidi? Ako yung bago dito. Ako si Zhang Xiang, manager. Papalitan ko si Man na nawawala. Inutusan ako ng elder para kunin ang mga damong gamot. Sige, hintay ka lang. Sorry, karamihan hindi pa hinog ang mga damo. Ito lang ang mga 4-leaf orchid. Okay, aalis na ako. Hindi mo ba sisilipin ang kalidad ng damo, Manager Zhang? Hindi na kailangan. Mas maganda mag-check ka na rin. Kapag nakumpirma mong maayos, pipirmahan mo. Saka mo pwede dalhin ang mga damo. CJ, kung makuha nila ako, Little Fox, pumunta ka kay Jiang Surong. Okay. Han Feng, sumama ka muna sa amin. Ngayong araw, nag-report si Alchemist Long Zhao. Pagkatapos uminom si Disciple Yuntang ng pill, nagkaroon siya ng signs ng K-deviation. Napatunayan, ang dahilan ay ang 4-leaf orchid na ginamit.
Hanfeng, ikaw ang nagbigay ng 4-leaf orchid, di ba? Opo, Elder, ako po ang nagtanim nun. Pero si Manager Zhang ang tumanggap at nag-check ng bisa ng damo. May perma at tatak siya doon. Evie, sobra-sobra naman. Nasaan si Zhang Xiang? Elder, nagmamadali ako noon kaya. Hindi ko masyadong natsek ang mga 4-leaf orchid. Yun pala ang nangyari. Hindi mo kinumpirma pero pumirma ka. Maling gawain yan. Handa akong tumanggap ng parusa, Elder. Hanfeng, may paliwanag ka pa ba? Hindi ka man umamin, ikaw pa rin ang may kasalanan. Naglagay siya ng lason sa damo, Elder. Hindi yan mapapatawad. Para saan papakinggan ang depensa niya? Para sa akin, ayos naman si Yuntang Shikshong. Hindi mukhang lason ang tama niya. Nagtake ako ng antidote pill, kaya nakarecover ako. Yung mga pills ni Elder si Yelan, hindi lang isa yun. Suriin na lang yung natirang pills. Yelongshao, ibigay mo ang pills. Ako ang mag-check mismo. Totoong may lason ang pill. Hanfeng, bakit mo ako trinaydor? Elder Wang, pakihuli na si Hanfeng. Alisin ang cultivation niya at palayasin siya sa sekta. Alam mo bang may kasalanan ka, Hanfeng? Hindi ako guilty, Elder. Siguro pwede akong magbigay ng mas patas na solusyon. Senior sister mga Elder, di ba wala kang kinalaman dito? Kasi daw partner ko si Hanfeng. Normal lang na concern ako. Disciple Jiang Suru, anong tingin mo sa kasong to? Elder, may konti rin akong alam sa pill making. Ayon sa pagkakaalam ko, hindi pwedeng iisa lang ang sangkap ng anumang pill. Yilongshao, Shikshong. Paano mo nalamang 4-leaf orchid ang may problema? Dalawang klase ng pills ang ginawa ko ngayon. Yun lang ang pinagkaiba nila. Isa nilagyan ng 4-leaf orchid. Yun may orchid, may lason. Yung wala, safe. Malinaw na ang dahilan. Talagang pinagplanuhan mo to. Ganun pala. Pero kahit totoo man na may mali ang 4-leaf orchid, mula pagbigay ng damo hanggang paggawa ng pills, 3 tao pa ang naghawak nito. Paano matitiyak na si Hanfeng talaga ang may sala? Para sa akin, walang pagkukulang si Hanfeng sa kaso na to. Nung ibinigay niya kay Zhang Xiang ang damo, pinacheck niya ayon sa rules. Si Zhang Xiang ang nagkulang. Siya ang may mali. Pagdating ng si Yelan kay Yelongshao, hindi niya tinsek ang damo bago gamitin. Kaya kasalanan din niya yon. Bago ilagay sa pill furnace ang damo, obligasyon talaga ng alchemist na i-check ang bawat sangkap. Kung may problema ang pill, hindi dapat isisi sa nagbigay ng damo. Nakakatawa talaga yan. I-report ko to kay Elder Tilian. Aayusin at papalitan ang patakaran. Tama ang sinabi ni Jiang Suru. Walang ginawang masama si Hanfeng. Wala siyang kasalanan, kaso dismissed. Pero walang binanggit sa mali ni Yelongshao. Suru, ang cool mo kanina. Noong una, si Jiang Huaiyang ang tumulong sa'yo, Hanfeng. Ngayong si Suru naman ang nagpanig sa'yo. Paano na sa susunod, sa ancestral ceremony? Hanshidi, mag-iingat ka talaga. Salamat sa paalala, senior brother. Mag-iingat ako. Bless you. Salamat sa tulong mo, senior sister. Ito, isang 30 taon na puting linglu flower. Kaunting thank you lang. Wag na, sobra-sobra na binigay mo sa akin. Di naman ako marunong gumawa ng pill. Sayang lang kung sa akin lang. Kung makakatulong sa'yo yan, panatag na rin ako. CJ, itong white linglu flower pwede gawing bloodthirsty pill. Makakalakas talaga yan ng husto. Salamat ulit. Regalo ni Hanfeng sa Dao partner, isang 38 taon na white linglu flower. Isa 0 das na balik ng blessing. Tanggapin na ba ang reward? Hindi ko muna kukunin. Ang ganda ng ginawa mo ngayon. Pag uwi bigyan kita ng isa 0 spirit stones. Nakakainis ka ah. May 380 years old ka pa palang white linglong flower. Ang dami mong pwedeng mabili niyan. Di ko muna ibebenta ngayon. Ha? Bakit naman? Ipapagawa ko into pills. Kailangan kong lumakas bago ang ancestral event. Bakit di si Ate Suru ang pinagawa mo? Ayokong malaman niya kung saan galing ang bulaklak. Sabihin mo na lang sa akin kung saan galing yan. Kung sa Dancia Peak magpapagawa ka. Parang mahirap ipaliwanag ang pinagmulan. Saka sobrang mahal doon. Uy, nakikinig ka ba sa akin? Saan nga galing yan bulaklak? May narinig akong alchemy room din sa baba ng bundok. Baka sa ibaba na lang ako magpagawa ng pill. Noong isang beses, binigyan mo si Ate Suru ng 30 taon ng 3-needle flower. Kinagabihan, nagkaroon agad ng 300 taon na bulaklak. Grabe, hindi tayo makalayo sa topic na to. Ngayon, binigyan mo siya ng 30 taon na white linglong flower. May lumitaw ulit na 300 taon na bulaklak. Alam ko na ang sikreto mo. Hay, hindi ko talaga matatago sa'yo. Ang sikreto mo, hindi mo binibigay ang mga rere na bagay. Si Atsuru, plano mong sa'yo na lang, hindi mo talaga siya mahal. Masyado lang akong umasa. Baka next time si Ate Suru naman ang magbigay sa akin. Sabihin ko na nga lahat sa kanya. Ganito kasi yan. May kakaibang bagay sa isipan ko. Parang ito'y set ng mga magic na rules. Basta magregalo ako sa Dao partner. Isa 0 at balik agad ang makukuha ko. May ganun ba? Ang saya naman, ibigay mo yung 300 taon na bulaklak. Makakakuha ka ng 3,000 taon, yayaman ka na. Sabi sa rules, ang balik ay di na pwedeng ibigay ulit sa iba. At para lang sa akin gumagana ang balik. Katulad ng huling 300 taon na 3-pointed flower. Pero kahit may benta, makakabili rin ng marami. Kung lagi kang magbebenta, baka magtaka ang iba at malamang walang silbi. Baka mabulilyaso pa ako. Wag na lang. Tama na. Kailangan ko pa magpagawa ng pill bukas. Tulog na tayo. Pinakamagaling sa kalsadang to si Bainoo. Siya ay mid-level pill master. Dati siyang alagad sa Dancia Peak. Naalis siya kasi nagbenta ng pills at kumita. Ngayon tumutulong siya mag-alchemy dito sa kalye. Doon siya nabubuhay. Nandyan ba si Master Bay? Pill making? Gusto ko ng bloodthirsty pills. Ihanda ang mga sangkap. 80-20 tayo sa hati. Ako 20, ikaw 80. Payag ako.
Haha. Ha, puro high-grade bloodthirsty pills ang nagawa dito. 10 lahat yan, bibigyan ko ng 2, ang natira, sayo na. Salamat, masipag talaga. Yung pinahanap mo na high-grade bloodthirsty pill nyo, tapos na, pwede mo nang kunin. Huwag mo kakalimutang kunin. Malapit na sa breakthrough. Bago ang festival bukas, kailangan kong abutin ang 8D layer. Ang partner ko, Jayang Suru, nag-breakthrough mula 7G hanggang 8D layer. Blessing returned. Breakthrough ng partner, 1-0 dake ang pagtaas ng cultivation. Nararamdaman ko na. 8D layer. 9D layer. Congrats sa breakthrough. 9D layer sa key refining. Perfect timing para mag-breakthrough. 9D floor ng elevator. Malapit na mag-foundation establishment. Basta mag-train ang partner. Natural lang ang foundation establishment. Mga Jayang family nandoon. Jayang sis, late ako dumating. At Zaru. Bakit ngayon ka lang dumating? Malapit nang magsimula ang ceremony. Naghiking lang ako. Kaya medyo mabagal. Hindi tulad ninyo na nag-sword flying. Hanfeng, lakas loob mong pumunta. Sa Ancestor Festival na ito, siguradong ipapahiya kita sa harap ng lahat. Esan. Simula na ang Ancestor Festival. Pagbati, sect leader. Birthday kayo ng Immortal Founder. Opening din ng Founder Secret Realm. Ang mission ninyo sa Secret Realm, hanapin ang Offering Spirit Essence. Pwede kang mang-agaw ng Offering Spirit Essence sa loob ng Secret Realm. Pwede rin patayin ang Illusion Beast para makuha. Paglabas ng Secret Realm, kumain ng Spirit Essence, pwede nang magbigay galang sa Ancestors. Makakatanggap ka ng blessing mula sa Ancestors. Random ang blessing, pero mas marami kang makolekta, mas mataas ang chance makakuha ng magandang opportunity. Elder Aaron Chain. Ako si Elder Aaron Chain, may ilang rules na dapat malaman. Elder Aaron Chain, siya ang namumuno sa Law Enforcement Hall. Pwede ang laban sa loob ng Secret Realm, pero bawal ang pagpatay. Kung alam mong hindi mo kaya, pwede kang sumigaw ng exit. Matatanggal ka agad mula sa Secret Realm. Binabantayan ko ang journey ninyo sa Secret Realm. Inaanunsyo ko. Simula na ang Ancestor Festival. Ito pala ang Secret Realm. Tara na, huwag ka nang tumayo dyan. Wow, may crane doon. Ang bilis. Ikaw na muna ang magdala nito, para hindi maubos sa huli. Salamat, sis. Grabe deming negative energy ni Hanfeng. Nakakainis, parang hindi ko matakasan. Tago ka sa likod ko. Ganito pala ang umasa sa iba. Bakit ako na-touch dito? Mga kasama, team up tayo. Hindi na kailangan. Ikaw na tago sa likod ng babae. Lakas loob ka mag one-on-one sa akin. Si brother iba ako ang tinutukoy. Pass lang ako, hindi na kailangan. Alam ko, wake ka kasi, hindi mo kayang makipaglaban ng fair. Hindi ka ba yung family genius? Bakit solo duel sa isang servant lang? Fair play. Yilong Yuan, inaapi mo lang ang walang cultivation. Walang aangat sa'yo. Sis, bakit pinoprotektahan mo siya? Sis, walang mali sa pagtatanggol ng tama. Ikaw nga dito ang puro side comments. Gusto mo bang sirain feelings ng iba? Tama, masama ka. Wala nang point dito. Kuya, huwag kang padalos-dalos. Kung si Jiang Su ay nandyan, huwag kang makialam. Buti hindi ako nadala ni Hanfeng. Hintayin mong masolo sila bago kumilos. Hanfeng, may kaibigan ka na Wang Mian, right? Ano balak niya? Alis muna, mag-ipon ng spirit essence. Dati okay si family kid. Ngayon parang walang angas. Buti na lang hindi pinili ni Suru. Pagkatapos ng Ancestor Festival, dalhin mo si Hanfeng sa Jiang family. Gusto kong makita ang body constitution niya. Ayusin mo ang katawan niya. Hindi pwedeng inutil ang partner ng anak ko. Ma, pa, huwag kayong mag-alala. Siguradong magugulat kayo sa kanya. Sinadya kong lumayo kay Wang Mian. Yilong Yuan, nakatingin pa rin sa kanya. Mukhang solo action na ako. Huwag mag-alala, kaya kong makipaglaban. Hindi ko papayagan mangbuli sa iyo at mga kaibigan mo. Pinakamagaling si ate. Sige, hanapin natin ang spirit essence. Sumunod lang kayo sa akin. Sorry, sis, dapat solo lang ako. May nangyari doon. Sandali lang kayo. Sumunod ka, little fox. Bakit ka nagtatago dito? Hahanapin tayo ni ate. Para pigilan si Yelong Yuan sa pagtatarget kay Wang Mian. Hindi na kailangan idamay si sis. Nasaan si Hanfeng? Sis, naghanap ako ng spirit essence. Huwag mag-alala, hindi problema si Hanfeng. Hanfeng, sinadya niyang maghiwalay kay Suru. Kung ma-encounter niya ang Ye family, paano niya lalabanan?
Ayaw niyang maging pabigat kay Suru. Medyo responsible nga. Paano naging ganito siya? That's what. Han Feng, marunong mag-sword flying. Ang bilis ng sword flying niya. Baka wind element ang root niya. Baka genius si Han Feng. Hey ha. Ah, hindi tama to. Huwag tumakbo ng basta-basta. Gusto ko lang tulungan kang makakuha ng spirit essence. Anong hayop ang nang-aagaw ng gamit ko? Para kang manok na hinuli. Parang tinadyakan mo ang cotton. Hindi mo pwedeng harasin ang pet ko. Aalis na si Little Fox. Siya si Brother Fang Yu mula sa Morning Glow Peak. May 8 layer na cultivation si Han Feng. Ang lakas ni Han Feng, hindi mapagpapaabot. At least siyam layer na si Han Feng. 18 years old pa lang, ganito na ang cultivation. Rare sa buong set. Tama ba ako, di ba? Siya at ang kapatid ko, perfect match. Excited akong makita ang laban nila ni Elong Yuan. Shun. Paano mo nakuha ang posisyon ng pinuno? Bakit ang ganyang mabuting talento ay naging utusan lang sa iyo? Hindi pa ba kailanman sinubukang sumali si Han Feng sa mga panlabas na disiplina? Halata na siya sadyang nagtatago ng lakas. Ito rin ay bahagi ng inspeksyon mo. Maraming disipulo sa Luoxia Peak. Hindi ko talaga mabantayan ang lahat. Pero pagkatapos ng seremonya, ako mismo ang magte-test sa kanya. Kung siya'y totoong may magandang potensyal, syempre tatanggapin ko siyang disipulo. Nakuha na ng pangalawang kuya ang lahat ng buhay ko. Mas mabuting mag-isa na lang ako. Nan. Siya si Fang Yu. Parang natalo lang siya kanina. Evie, pagkakataon na ito. Huli ka na, yung tao mula sa Ling Beast Peak. Kinamkam na ang aking Xianling Essence. Sino siya? Nakasombrero siya. Mabilis ang kilos niya. Hindi ko na aninag ang mukha niya. Paano mo nalaman na tagaling Beast Peak siya? May dala siyang puting lobo. Spirit Beast White Fox. May dalubhasa ba sa Ling Beast Peak na nag-aalaga ng puting lobo? Noong nakaraan may nagparehistro ng puting lobo. Imposibleng si Han Feng iyon. Si Han Feng ay isang walang kakayahan. Brother Feng, alam mo ba kung saan siya pumunta? Kunin mo na ito, kainin mo. Salamat, bait mo. Nakolekta ko na ang marami-raming Xianling Essence. Pero wala pa rin si Wang Mian. May natirang Xianling Essence sa side ni Han Fang. Hindi pa rin pinulot ng iba. May masamang balak si Han Feng. Ah, ah. Ah. Tama, isa siyang nakatagong malakas sa Ling Beast Peak. Hindi ako nakilala ni Elong Kuan. Ikaw ba ang sadyang naglagay ng Xianling kristal sa ilalim ng puno? Pasensya na, gusto ko lang subukin ang lakas mo. Anong balak mo? Narinig ko na may tagaling Beast Peak na may sombrero. Nag-agaw ng maraming Xianling Essence. Ano ngayon? Pareho tayong tagaling Beast Peak. Dapat magtulungan tayo. Pwede mo ba akong bigyan ng kalahati ng Xianling Essence mo, bro? Ibig mong sabihin mag-hold up ka? Hindi ko magagawa ang hold up. Ginagabayan lang kita sa tamang daan. Isa akong i-clan member. Mapapangalagaan kitang ligtas sa Secret Realm. Sulit na yun, di ba? Paano kung hindi ko ibigay? Inumin mo muna ito. Ayaw mo. Di sige, parusahan kita. Eddie, Yuha. Sino ka ba talaga? Gusto mong malaman kung sino ako? O sige, ibigay mo muna lahat ng Xianling Essence mo. Wisit ka. Bless you. Nakakainis. Hindi ko siya kaya. Kailangan ko agad sabihan si second brother. Ikaw, ang lakas mong ay seal ang dantian ko. Ginagamit ako ni Elong Yuan para takutin si Wang Mian. Ginantihan ko lang siya. Ikaw si Han Feng. Hoy, nasaan si Elong Yuan? Hindi ko alam. Nahiwalay ako sa kanya. Talaga ba? That's you.
Han Feng, gusto mong maging mortal na kaaway ng iklan namin? Dapat kayo ang kaaway ko, iklan. Maraming beses niyo akong sinubukang patayin at siraan. Gusto niyong tapusin ako. Akala niyo di ko alam ang mga ginagawa niyo. Alam ko ang tinutukoy mo. Aatras na ako. Elder ng Machain, katatapos lang sumigaw ang anak ko na gusto niyang umatras. Bakit hindi pa siya nadadala palabas? Hindi niya natapos ang salitang atras. Di siya pwedeng ilabas dito sa Secret Realm. Hindi ko na rin kontrolado. Si Han Feng ang pumigil sa kanya. Ginawa ni Han Feng ang bawal. Manonood ka lang ba? Wala pang pinapatay si Han Feng, kaya hindi pa bawal. Pero kung pumatay siya, ako mismo ang papatay sa kanya. Ganon din kayo, iklan. Si Wang Mian ba yan? Anong balak ng iklan? Bro, di kita binigyan ng essence. Talaga? Hindi ako naniniwala. Sige, atakihin siya. Yuha! Dahil kaibigan ka ni Han Feng, kasalanan mo na yan. Yelong Yuan, anong ginagawa mo? Little Fox, bilisan mong kumain. Kailangang hanapin natin si Wang Mian after nito. Narinig kong maganda ang Jiangsu. May away si Yelong Yuan sa southwest corner. Nan, parang dahil kay Wang Mian, isang utusan. Yelong Yuan, tara at tapusin na natin to. Bless you. Junior, wala akong balak labanan ka. Yuha! Longkuan. Anong nangyari? Sino siya? Wumin, ayos ka lang ba? Wasak na ang binti ko. Sino ka? Ang lakas mong pinsalain ang iklan. Gusto mo bang mamatay? Ikaw ba ang sumira ng binti niya? Huwag ka magkamali. Ang boses na to. Hindi na ako nakilala ni Elong Yuan. Mei Feng. Kailan ka naging ganito kalakas, Han Feng? Ate, ipapaliwanag ko na lang sa'yo mamaya. Maaari mo bang tingnan ang sugat ni Wang Mian? CJ. Hindi maganda, wasak na ang kanyang dantian. Sorry, kaya ko lang protektahan ang puso niya gamit ang gamot. Baka hindi na siya makapag-practice muli. Mahirap na siyang mag-practice uli. Kuninin mo, pupunta ako sa paanan ng bundok para kumain. Binigyan din kita ng kaunti. Anong balak nyo? Hehe, kapag lumakas na ako balang araw, babawin ko lahat ng ipinahiya nila sa atin. Han Feng, kamusta ka na? Huwag kang mag-alala sa akin. Lumabas na tayo agad. Huwag kang sumama kay Yelong Yuan. Wang Mian, huwag mo naman akong maliitin. Ngayon, panoorin mo akong maghiganti para sa'yo. Ate, pakialagaan muna siya. Ayos, Wang Mian. Han Feng, anong balak mo? Yelong Yuan, sinira mo ang landas ng kaibigan ko. Kaya sisirain ko rin ang sayo. Han Feng. Yeah. Yelong Yuan, oras na para tapusin ang usapan natin. Papalakasin ko ang hangin at huhati-hatiin ka. Enel. Tindig. Han Feng, ang bilis mo. Sabay tayong umatake. Han Feng, ingat. Ano iyon? Isa itong protective na jade pendant. Nakaka-block ng 3 atake sa ibaba ng antas na ito. May dala pa pala siyang magic item. May problema ka ba?
Ang kapal ni Yelong Yuan, hilig talaga ng Iklan ang mandaya sa dami. Akala ko pa naman magaling ang Iklan, parehas lang pala. Iklan disciples, huwag umurong. Tuloy pa rin, ang kalaban ko lang ay si Yelong Yuan. Sino mang lumapit pa, sisiguraduhin kong hindi kayo makakabangon. Aalis na kami. Buisit, bawal umalis. Yelong Yuan, ikaw naman ang sunod. Tuloy pa rin. Tingnan natin kung ilan pa ang magic items mo. Haha, ubos na yata ang spiritual power nitong mahirap na ito. Pero meron pa akong 300 taong Zanshenhua. Napagawang add-on spirit pill. 300 taong Zanshenhua? Hindi kaya. Bakit walang effect? Yung spirit pill niya, ang 3 life flower na binibenta ko. Buti hindi iba ang napahama. Sa wakas, si Yelong Yuan ang nadala Eurost Karma. Sobrang naubos ang lakas ko. Anong ginagawa mo? Layuan mo ko. Magaling. May kailangan ka ba? Buti na lang nabigyan ako ni Bainoo ng 2 bloodthirst pill. Parang mas useful pa si Bainoo sa'yo. May 8 akong bloodthirst pill. Ano na? Anong gagawin mo? Siyempre, gusto ko ipagtanggol ang tama. Aalis na ako. Knew it, aalis ka talaga. Di ako tanga para pumatay sa harap ng lahat. Mas mainam makita ng iba ang kahihiyan mo. Kamusta ka na? Sobrang sama ba ng tama mo? Ate, grabe ang sugat niya. Kailangan baliktarin ang posisyon para gumaling. Ikaw little guy, kung ano-anong sinasabi mo, salamat sa pag-aalala ate. Okay lang ako. Kamusta si Wang Mian? Hindi delikado ang buhay niya. Pero mahirap na siyang mag-practice uli. Ayos ka, Han Feng. Magyayabang na rin ako ngayon. May kaibigan akong champion. Sorry. Ako ang may kasalanan. Tigilan mo nga yan. Si Yelong Yuan ang sumira sa akin. At nakaganti ka naman para sa akin. Pero inutil na ako ngayon. Sa'yo na akong aasa next time. Ayos lang, hindi ko hahayaang apihin ka. Han Feng, Wang Mian, sama na tayo magdasal sa ancestors. Nga, baka tulungan tayo ng ancestors. Gamutin sana ang sugat ni Wang Mian. Tara, sabay tayong magdasal sa ancestors. Mga ninuno namin sa itaas, pakiusap, bigyang himala kami. Ayusin ang gantian ni Mian. Mga ninuno namin sa itaas, ang disipulo ninyo ay patuloy na nagsasanay, hindi nakakalimot. Sana bigyan niyo ng swerte si Han Feng sa training niya. Wala na sanang disasters.